Ang karugto ng nakaraan, habang nag-uusap si Eugene, at ang Panginoon na si Gao Chu. Nagulat pa ito nang bahagyang binunot ni Jin ang espada sa kanyang baywang, bahagyang tumunog ang talam nito. Sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, sa kanyang isipan ng may pagkagulat. Hindi, ang imperial na espada, note, ang imperial na espada. Ito ang espada na ibinibigay sa karapat-dapat na opisyal ng emperador na gumawa ng pambihirang kontribusyon, na may karapatang magbayad para sa anumang krimen malibang, sa pagtataksil. Kung mayroon kang espadang ito, maaari kang gumamit ng kapangyarihan, na maihahambing sa emperador. Agad itinaas ng Panginoon na si Gao Chu, ang kanyang kamay para ito ay magbigay galang kasabay ng kanyang bibig, subalit agad tinakpang ni Eugene, ang bibig nito, upang ito ay pigilan. At sinabi Shiz, maraming tao ang nakikinig, sabay lagay nito ng hintuturong daliri sa kanyang bibig, na isang senyales na huwag maingay. Umungol naman ang Panginoon na si Gao Chu, muling sinabi ni Eugene, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, hindi ba mas mabuting isipin ang sitwasyon ng mahinahon, sabay hinugot ng bahagya ang espada. Nagtataka naman sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, iyan ay. Ngunit sa isipan na niya ito sinabi, ito talaga nga, ang espada ng imperial. At kung galing siya sa imperial na pamilya, ay may karapatan siya. Sabay tikom ang bibig nito, matapos ay tila nag-alis ito ng bar sa lalamunan, habang ang kuyom na kamao ay inilagay sa tapat ng bibig. At sinabi, nagalit kaya ako, alam ko na medyo nasobrahan ako, walang magandang mangyayari kung makikipagtalo ako laban sa militar. Agad naman, sinabi ni Eugene, iyan din ang naiisip ko. At walang kwenta ang magdulot ng kaguluhan sa loob ng isang kwarto ng klinika. Tila sumang-ayon naman ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, tama ka nga, dahil pinakita ko ang masamang ugali ko. Napatingin ang ating bida, na tila napaisip ito, at sinabi sa isipan, ngayon lang ba siya yumuko? Matiim tumitig ito, at pumasok sa kanyang isipan, ang lalaking master ni Hua Fen, habang nailagay nito ang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi sa isipan, sino nga ba ang lalaking yun? Lumipas ang oras, kinagabihan. Sa courtesan house, maligayang pagdating manggagamot Hua. Pagkapasok ng ating bida, agad isinara naman ni Madam Mei Xiang, ang pintuan, sinabi ng ating bida, balita ko biglang sumakit ang tiyan niya. Idiniin ni Madam Mei Xiang, ang pagkakasara ng pintuan, at sinabi, pasensya na po manggagamot Hua, si Chu Zhu, ay mayroon lang na nais sabihin sa'yo. Makikita ang babaeng si Chu Zhu, na nakaupo, sa harap ng lamesa, na tila naghihintay. At hindi kababakasan na ito ay nagkasakit, sapagkat bumalik na ang kagandahan nito. Naupo ang ating bida sa harapan ni Chu Zhu, at sinabi, malaking kaluwagan na hindi ka nasaktan kahit saan. Anong meron? Sinabi ni Chu Zhu, maraming kwentong dumarating at umaalis. At karamihan ay napapalaki ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit kapag nagkapatong-patong ang mga kwento, ito ay nagiging totoo. Sa mga bagay na yon ay may nais akong sabihin sa iyo. Kaya naman pinapante kita dito manggagamot Hua. Sabay ibinigay dito ang isang tila isang kasulatan na isang listahan. Sinabi pa ni Chu Zhu, may isang asyenda na tinatawag na Leon ng Kapayapaan, na may isang oras ang layo mula sa gusali ng pamahalaan ng gobyerno. At sa lugar na yon, may mga opisyal na pinag-iingat si Coronel Kauren, dahil may mga opisyal na pinatay. At madalas daw pumunta sa lugar na yon ang 3 opisyal na umambos sa iyo. Agad na bigla ang ating bida, muling sinabi ni Chu Zhu, kaya ngayon ay naghihinala ako sa pinuno ng Leon ng Kapayapaan na yon. Sinabi naman ni Madam Mei Xiang, ang aming sekta na si Hao, ay maraming beses na itong tinitingnan. At katulad nga ng sinasabi ni Chu Zhu, parang kainahinala ang pinuno nila. Napatingin ang ating bida sa listahan na ibinigay ni Chu Zhu, at sinabi sa kanyang isipan, kung ganoon, ito ang pinuno ng tinatawag na Leon ng Kapayapaan. Pumasok sa kanyang isipan ang mga grupo ng rebelde na may taling dilaw sa ulo at ang banderang dilaw, at sinabi sa kanyang isipan. Ang dilaw na turban na rebelyon, sinabi pa ni Chu Zhu, hindi nating masasabi ng sigurado, ngunit ang lugar na yon ay ang pinakakainahinala. Mataman nag-isip ang ating bida, inilagay niya muli ang kanyang kamay sa ilalim ng baba,
at sinabi sa kanyang isipan, kung ito ay ang sekta ng Hao na kilala ko, kung gayon ang impormasyon ay lubos na maasahan. Kailangan ko pa itong kumpirmahin, ngunit, at kung magbibigay ng impormasyon sa isang tao, na talagang nangangailangan nito, ako mismo ang haharap dito. At ang tanong ay kanino ko ibibigay ang impormasyon na ito. Agad pumasok sa kanyang isipan si Colonel Cao Ren, at muling sinabi sa kanyang isipan, tama ba na ibigay ang impormasyon nito kay Colonel Cao Ren, at kung manggugulo ang Panginoon Gao Chu, ay mas mabuti para sa kanila. Agad na tumayo ang ating bida, para umalis at sinabi, salamat Binibini Chuzo, at Madam Mei Siang. Maaari ba kitang ilibre, kapag tapos na ang trabaho ko? Ngunit siya rin ang sumagot, oo, yun ang dapat. Napahawak naman sa ulo si Madam Mei Siang, at sinabi sa kanyang isipan, naku, ang babaeng ito talaga. Samantala, sa kubo sa klinika ng ating bida, gulat na gulat ang manggagamot na si Tian Yuan at sinabi, ano kamo, sinasabi mo ba na gumaling na ang iyong venereal disease, matapos ay hindi ito, kumibo. Sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, pinagaling din niya ang mga sugat ko sa balat. Maging ang mga tumulong dugo sa ugat sa ulo ko. At nakakagulat na siya ay isang bihasang bata. Muling sinabi ng manggagamot na si Tian Yuan, na may halong pagtataka, hindi lang po ito, nakakagulat master. Ang mga sakit na yon, ay hindi isang bagay na kayang pagalingin ng tao. Kahit na ang isa, sa 4 na sakit ay magagamot, ay wala pa akong narinig na may nakahanap ng lunas para dito. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na ang nagpagaling sayo, sa lahat ng tao ay isang bata pang manggagamot. Tila natulala ang Panginoon na si Gao Chu, sa sinabi ng manggagamot na Tian Yuan, at sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, sa kanyang isipan, ibig sabihin mas magaling ang manggagamot kaysa sa inaakala ko. At may isa pang lalaki na may hawak na imperial na espada sa tabi niya. Bukod pa dito ay 2 beses na niyang niligtas ang buhay ko. At kahit anong gawin ko, utang ko sa hangal na iyon ang buhay ko. Habang ito ay nakaupo sa higuan papag, at napapaisip ng malalim. Kinabukasan, maagang nagkaroon ng ating bida ng pasyente. Sinabi ng isang babae, patuloy pong sumasakit ang tiyan ko at nahihilo ako. Ano po klaseng sakit iyon ginoong manggagamot? Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, sigurado yan ay ang malnutrition. Napatingin ang ating bida sa isang bata na payat, at muling sinabi, walang gamot na maaari nilang inumin sa malnutrisyon. At ang kailangan lang nila ay kumain ng maayos. Ngunit hindi ako maaaring magpatuloy sa pagbibigay ng salapi sa ganitong uri ng pasyente. Napakamot ang ating bida, nang yumuko ang mag-inang pasyente, upang magpasalamat. Habang nakatanaw ang Panginoon na si Gao Chu, sa ating bida. Matapos ay malungkot itong naglakad pabalik na tila bumungtong hininga ito. Malungkot itong naupo, na nakatungo sa tabi ng Panginoon na si Gao Chu, tumingin ang Panginoon na si Gao Chu, sa ating bida, habang nakaunat ang 2 kamay na tila naging sagkan ng kanyang katawan, at sinabi, bakit napabungtong hininga ka ng ganyan, habang nakatungo ang ating bida at malungkot nitong sinabi, mayroon akong problema. Matapos ay tumingin ang ating bida sa Panginoon na si Gao Chu. At sinabi, maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga pananim? Tumingin ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, mga pananim ba kamo? Tila ba nagtaka ito sa hiningi ng ating bida sa kanya? At muling sinabi, sa kanyang isipan, alam ko na bumagsak ang kabuhayan ng pamilya nila, ngunit hindi niya kayang bayaran ang mga pananim. Tumingin ito sa mata ng ating bida, matapos ay sinabi nito, magkano ang kailangan mo, ibibigay ko na lang sayo ito, dahil hindi ka tumatanggap ng salapi. Tinukod ng ating bida, ang kanyang 2 kamay sa papag, matapos ay tumingala ito sa langit, at sinabi, dahil wala naman akong gamit. Hindi naman kaya, nakakahiya, sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, bakit nga ba walang gamit dito? Nakatingala pa rin ang ating bida, at malungkot nitong sinabi, upang ang mga nayon, na nagugutom ay makapagpatuloy hanggang sa taglamig. At kailangan kong magkaroon nito ngayon, sinabi ni Gao Chu, ganun ba? Bahagyang ngumiti ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, ito ay magiging sanhi ng maraming salapi, kung ito ay para sa lahat ng mga taga-nayon. Iniisip mo bang gamitin ang lahat ng salapi mula sa aking mga bayad sa paggagamot?
Sumagot ang ating bida at sinabi, "Oo." Bahagyang nagtaka ang Panginoon na si Gao Chu, at sabay na humalakhak ito. "Hahaha, napaka-misteryoso mong tao talaga." At sinabi, "Sige, bibigyan kita ng pananim imbes na salapi." Agad nagulat naman ang manggagamot na si Tian Yuan. Bakas sa mukha nito ang pagtataka, agad nagtaas ng mukha ang ating bida, nagulat ito at sinabi, "Talaga ba?" Bahagyang ngumiti ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, "Sa tingin mo magsisinungaling ako sayo?" Lumingon ito sa likod at sinabi sa manggagamot na si Tian Yuan, "Manggagamot Tian Yuan, magsama ka ng ilang mandirigma at kumuha ng ilang pananim." Agad na tumugon ang manggagamot na si Tian Yuan, at sinabi, "Gagawin ko po ayon sa utos mo." Nang magsimula na itong kumilos, napansin ng ating bida na marami itong tauhan na sumama sa manggagamot na si Tian Yuan. Agad nitong sinabi sa Panginoon na si Gao Chu, "Baka sobrang dami naman." Tumayo ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, "Hindi yun isang bagay na dapat mong alalahanin." Bahagyang ngumiti ito at sinabi, "Dapat mo akong gamutin ng lubos sa lalong madaling panahon." Kinabukasan, sa labas ng kubo, nagtaka ang ating bida, nang makita niyang maraming nakapilang tao, sa labas ng bakod. Sinabi ng ating bida, "Ano ang mga ito?" Sinabi ni Jin, "Ang mga ito ay mula sa Panginoon na si Gao Chu." Gulat na sinabi ng ating bida, "Ano, lahat ba ng ito?" Nang makita niyang maraming sako na nakaimbak sa labas. Habang ang dalawang kawal ay nasa harapan ng mga balto ng bigas at sinabi, "Ang lahat ay makakakuha ng bahagi kaya't pumila ng maayos ang bawat isa." Sinabi naman ng isang kawal, "Mayroon sapat ang bawat isa, kaya huwag kayo magiging magulo." Sinabi ni Jin sa ating bida habang ito ay nakatanaw sa mga taong nakapila. Malaki ba ang pagbabago ng isang tao kapag natamaan na husto ang kanilang ulo? Alam ng ating bida ang tinutukoy nito ay ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, "Siguro." Ngunit hindi ko siya ginamot ng mali. Tumingin sa pila ang Panginoon na si Gao Chu, nang may mamataan nito sa pila, ang isang mag-ama, akay nito ang bata. Gulat nang makilala ito ng Panginoon na si Gao Chu. Nang sumakto sa pila ang mag-ama, agad pumunta ang Panginoon na si Gao Chu, sa bantay nito at sinabi, "Bigyan mo sila ng 3 beses pa." Agad nagtaka ang bantay nito, at sinabi, "Ano po?" Sinabi nito sa ama ng batang si Tang, "Maaari kayong kumuha ng 6 na sako." Agad nagtaka ang mag-ama, sinabi ng tatay ni Tang, "Ano po 6 na sako?" Agad itong yumuko ng bahagya at nagpasalamat. Maraming pong salamat Panginoon." Agad naman pumikit ang Panginoon at nagkawari nag-alis ng bara sa lalamunan. At sinabi, ahem, pagaling po kayo." Habang magkatabi ang manggagamot na si Tian Yuan, at ang ating bida, sinabi ng ating bida, "Mukhang nakakailang ito. Ngunit ang sarap panoorin." Sinabi ng manggagamot Tian, "Manggagamot Hua. Mahigit 20 taon, na ako sa tabi ng Panginoon na si Gao Chu, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya ng ganito. At sobrang hinahangaan ko ang iyong husay manggagamot Hua." Agad na pakamot ng ulo, ang ating bida, tila ba ito ay nahihiya. Tumawa ito at isinenyas ang kamay na pagtanggi at sinabi, "Hehe, hindi po ako kahanga-hanga." Kailangan lang po niyang gumaling ng konti pa, habang nakatingin sila sa Panginoon na si Gao Chu. Muling lumipas ang oras, sa loob ng kubo, habang magkaharap sa lamesa, ang ating bida, at ang Panginoon na si Gao Chu. Napansin ng Panginoon na si Gao Chu, ang ating bida na tila may gusto itong sabihin, kaya naisip niyang tanungin ito. At sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, "May nais ka bang sabihin ngayon?" Habang magkaharap tayo, tumingin muna ang ating bida, bago ito nagsalita at sinabi, "Nahanap mo na ba ang mga taong gumawa ng pananambang sayo?" Bahagyang sumama ang mukha ng Panginoon na si Gao Chu, pumikit ito at sinabi, "Ang pangunahing tahanan at ang militar ay sama-samang gumagawa nito, subalit wala pa silang nahahanap." Sinabi ng ating bida, "Hindi ako sigurado, ngunit mayroon akong ilang impormasyon." Agad na bigla ang Panginoon na si Gao Chu, nagdikit ang ngipin nito, at sinabi, "Ano?" Muling sinabi ng ating bida, "Ito ay maaaring masyadong sukdulan upang sabihin ko ito sa iyo, ngunit ang nais ko ay, pakinggan mo ako ng mabuti." Sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, "Huwag kang mag-alala, ako mismo ang magdedesisyon."
Maya-maya pa ay patuloy na sinabi ng ating bida ang lahat-lahat ng kanyang nalalaman. Nang malaman ng Panginoon na si Gao Chu, ay muli na naman nagdikit ang mga ngipin nito, at sinabi, Leon ng kapayapaan, kukumpirmahin ko ito. Sinabi ng ating bida, makabubuting imbestigahan ito na kasama si Colonel Cao Ren. Bahagyang nag-isip ito, at sinabi, mabuti pa nga. At kung maaari din ay maingat nating imbestigahan ang kasong ito. At kung ang pinuno ng Leon ng Kapayapaan ang nasa likod nito, bibigyan kita ng gantimpala. Agad naman sinabi ng ating bida, hindi mo na kailangang gawin yan. Ngumisi ng bahagya ang Panginoon na si Gao Chu, ang mga kilos ay sinusundan ng isang presyo, kung bibigyan kita kunin mo na lang. Napapikit ang ating bida at ngumiti at sinabi, sige. Matapos ay nagmadali tumalikod ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, ngayon ay pupuntahan ko na si Colonel Cao Ren. Subalit ng palabas na ito, agad tinawag ng ating bida, agad naman lumingon ng Panginoon na si Gao Chu. At sinabi, bakit, bahagyang ngumisi ang ating bida, habang ang kanyang mga daliri ay nasa ilalim ng baba. At sinabi, ano ang iniisip mo, tungkol sa pagpunta doon, habang ikaw pa rin ang gagawa nito, na tila ba may naisip na paraan ng ating bida, lumipas ang oras. Sa labas ng tanggapan ni Coronel Cao, sumigaw ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, wala bang tao dito, ang daming mga tampalasan dito, sa tingin mo ba ay magiging maayos kayo pagkatapos mong gawin ang ganito? Habang nagsisigaw ang Panginoon na si Gao Chu, kasama ang pangkat nito at ang tila bihag nitong siguan niya, habang nakatingin ang mga sundalong kawal, na nasa palibot ng tanggapan ni Coronel Cao. Muling sumigaw ang Panginoon na si Gao Chu, at sinabi, kahit na hindi nalalapat sa iyo ang mga patakaran, may hangganan pa rin, nasaan ka Colonel Cao Ren? Agad naman lumabas si Colonel Cao Ren, na nagtataka at sinabi sa kawal, anong nangyayari dito? Agad itinulak ng Panginoon na si Gao Chu, ang bihag na siguan niya, bumaksak ito ng paluhod habang nakatali ang kamay nito mula sa likod. Muling itong sumigaw at sinabi, ang lakas ng loob mo, tampalasan ka, para subukan mo akong patayin. At ano ang tingin mo sa pamilya ng Gao? Nagmadaling bumaba ng ilang baitang, si Colonel Cao Ren, at agad itong tumakbo, at sinabi, hindi. Ikaw nga ba, Panginoon Gao Chu? Galit na sinabi ng Panginoon na si Gao, kay Colonel Cao Ren, ha? Tampalasan ka? Ang lakas ng loob mo. Magkungwaring umakto ka na parang hindi mo ako kilala. Kailangan ko pa bang matikman ng init, hanggang sa umamin ka, sabay duro nito. Tila hindi naman maintindihan ni Colonel Cao Ren, ang sinabi sa kanya ng Panginoon na si Gao Chu. At sinabi, ano bang pinagsasabi mo? At habang nagkakagulo, nakatutok ang mga kawal, isa sa kawal ang sumulyap tila aligaga, at palihim itong tumalilis, at nagmadali. Napansin ito ni Ping, habang patuloy na sumisigaw ang Panginoon na si Gao Chu, sinabi pa nito, mayroon akong pruweba kaya huwag ka nang magkaila pa ng walang kabuluhan, at mahusay kang magmaang-maangan pa at nahuli na kita. Habang sinasabi ito ng nakaduro kay Colonel Cao Ren, ay bahagyang bumulong si Ping, mula sa likod ng Panginoon na si Gao Chu. Tumigil ito sa pagsigaw at pinagtuunan ng pansin ang binulong nito. Pabulong na sinabi ni Panginoon na si Gao Chu, oo. Naintindihan na kita di ba? Sinabi naman ni Ping ng pabulong. Opo Panginoon, tila nagtaka naman si Colonel Cao Ren, sa bigla paghinto ng pagsigaw nito. Sinabi nito sa kanyang isipan, bakit ba siya biglang nagkakaganito? Agad pumasok sa isipan ni Colonel Cao Ren, ang sinabi ng ating bida, nakangiti ito na itinaas ang hintuturo at sinabi, Colonel Cao Ren, bakit hindi tayo maglagay ng isang magandang bitag? Doon ay tila balabis niyang naintindihan ang pagsugod doon ng Panginoon na si Gao Chu. At sinabi sa kanyang isipan, ngayon ay alam ko na. Agad na nagbigay galang si Colonel Cao Ren, at sinabi, sige, matapos ay yumuko ito. At muling sinabi, mabuti pa ay, tara magtsaa tayo sa loob, samantala. Sa kabila sa tanggapan ni Yuzhou, habang naghanda ng mainit na tsaa. Sinabi nito, ganoon ba, si Gao Chu, ang walang hiyang yun ay pumasok sa tanggapan, sinabi ng isang kawal, opo Master Yuzhou, agad naman sumagot si Master Yuzhou, at sinabi, sige na, makakaalis ka na. Agad na tumugon ang lalaking kawal, at agad itong umalis.
Sinabi ng babaeng pinuno, kay Master Yuzhou, hindi ako makapaniwala na dumating doon ang tampalasa na iyon. Katulad nga sinabi mo, Yuzhou, bahagyang yumuko si Yuzhou, at nagbigay galang, at sinabi, lahat ng ito ay salamat sa iyong pangangalaga. Ngumisi ang babaeng pinuno, at sinabi, at sa kabayaran na ito, mahuhulog sa kamay natin si Cao Ren. Mahusay ang ginawa mo Yuzhou, samantala sa tarangkahan ng tanggapang ni Yuzhou. Nakatayo sa harapan nito si Colonel Cao Ren, may hawak itong sibat na may matalim sa dulo, nakasunod mula sa kanyang likuran ang napakaraming sundalong kawal. Agad tinadyakan nito ang pinto na lumikha ng malakas na kalabog, matapos ay malakas itong sumigaw at sinabi, durugin silang lahat, mula sa loob. Agad nagulat ang babaeng pinuno at si Yuzhou. Agad pinagpawisan nito, at sinabi nito sa kanyang isipan, hindi. Bakit nandirito si Coronel Cao Ren, tinitiyak ko kanina, ay nasa loob siya ng tanggapan. Agad napatingin ito sa babaeng pinuno, agad humingi ito ng tulong. Pinuno, ano ang dapat kong gawin? Agad itinuro ng babaeng pinuno ang kahon ng kayamanan. Ang kayamanan, kunin mo ang kayamanan, magmadali, kunin mo lahat, wala nang paraan, kaya bilisan mo. Agad na sumagot si Yuzhou, at sinabi, opo, nang nawasak ang pinto ng tarangkahan, pumasok ang pangkat ni Colonel Cao Ren, mabilis naman sumalubong ang pangkat ni Yuzhou, galit na hinarap ito ni Colonel Cao Ren, at sinabi sa mga kawal, ni Yuzhou, ang sinumang lumaban sa akin ay haharap sa kamatayan, habang nakataas nakasenyas ang kamay. Matapos makuha ang kayamanan ay mabilis sila dumaan sa tagong pinto sa ilalim ng lupa na tila isang kuweba. Tinungo nila ang direksyon ng mga sulong na nagsisilbing liwanag sa ilalim ng kuweba, at tinahak nila ang isa pang pinto patungo sa dulo na isa pang pinto. Agad sumigaw si Yuzhou, bit-bit ang sako ng kayamanan, matapos ay sinabi sa babaeng pinuno, dito po tayo. Nagkukumahog sa pagmamadali ang babaeng pinuno, na muntik ng ikatambo nito. Hanggang tumambad sa kanila ang malaking pinto, palabas o shortcut ito sa kagubatan. Sinabi ng babaeng pinuno, mahusay, ito na ba ang lugar? Sinabi sa isipan ni Yuzhou, makakalabas na rin ako, ngunit nang lumapit ito para buksan ang pinto, agad na sumigaw ito, at sinabi, o hindi, nagtaka naman ang babaeng pinuno. Kinapa ni Yuzhou ang kanyang dibdib, na tila may hinahanap. At sinabi, ang susi, alam kong nandito lang ito, nagtataka na sinabi ng pinuno. Anong nangyari? Tumingin ang matandang Yuzhou sa babaeng pinuno at sinabi, hindi tayo makakalabas sa pintuan ito, kailangan nating humanap ng ibang daraanan. Galit na sinabi ng babaeng pinuno, at sinabi, ang tanga-tanga mong bobo ka, paano mo naiwala ang susi, para makatakas tayo dito. Mabilis bumalik ito sa dinaanan, at muling sinabi, ng babaeng pinuno, wala na tayong pagkakataon pa, ngunit kailangan nating humanap ng paraan. Sinabi ni Yuzhou, sa kanyang isipan, kailangan natin linlangin ang mga hangal na hukbo. Matapos ay mabilis pinunit ng babaeng pinuno ang kanyang damit. Agad nagtaka si Yuzhou, at sinabi, pinuno, bakit bigla mong pinupunit ang iyong kasuutan? Galit na sumigaw ang babaeng pinuno, at sinabi, tumahimik ka, wala ka naman kakayahan, hangal ka. Bilisan mo at oras na para etali mo ako sa posting ito. Agad na tumugon ang lalaki, at kumilos para etali ang babaeng pinuno. At sinabi, kunin mo yan at umalis ka na, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Mabilis kinuha ni Yuzhou ang isang kaitan na kulay pula, at pasimpleng itinago sa damit. Muling sumigaw ang babaeng pinuno, at sinabi, tandaan mo, ikaw at ako ay hindi magkakilala, naintindihan mo ba? Palihim na ngumisi si Yuzhou, at sinabi, opo. Naintindihan ko po. Agad tumakbo si Yuzhou sa pintuan, at mula sa labas ay sumigaw ang boses ng mga kawal at sinabi, maghanap ng maigi, kung ang mga silid ay nakapinid, agad itong wasakin, sinabi ng babaeng pinuno, nandito na sila, bilisan mo, agad nakalabas ng pinto si Yuzhou, matapos ay sumilip ito sa siwang. At sinabi ng isang kawal, Colonel Cao, may nakahuli po sa kanya dito, matapos ay nilapat mabuti ang pinto. Hanggang sa wala nang makita, narinig pa nito ang pagmumura ng kawal. Matapos tila ba nagdiwang ng isara ang pinto at lagyan ng kandado. Sinabi nito sa kanyang isipan, hihihi,
hindi ako makapaniwala na magagawa ko ito ng ganon kadali. Matapos ay kinapa sa bulsa ng kasuutan ang susi. Itinaas niya ito, at muling sinabi sa kanyang isipan, may natitira pa, at wala na akong dahilan pa para makita ulit ang babaeng iyon. Matapos ay binuksan ng dalawang kamay ang pinto, na tila tambakan ng mga armas. Kumuha ito ng isa at tila sinubukan, at muling sinabi, sa isipan, tama nga. At wala akong plano para sa kinabukasan, sabay kuha nito sa isang palaso. Matapos ay naglakad ito, papunta sa labasan na tila kakahuyan. At muling sinabi, sa kanyang isipan, hindi na ako muling sasali sa leon ng kapayapaan. Matapos ay tinanaw nito, ang tanggapan na nasa tapat ng kanyang pwesto nang lumabas siya mula sa ilalim ng lupa. Matapos magapi ng mga sundalo ni Colonel Kauren, ang mga suwail na mandirigma. Habang akay ng dalawang kawal ang babaeng pinuno, na nagpanggap na bihag. Nagkunwari itong umiiyak, binalot ito ng kumot, at sinabi ng isang kawal, maayos na binibini, kaya wag ka nang mag-alala pa, ngunit sa kaloob-looban ng isipan ng babaeng pinuno, ay tuwang-tuwa ito, at sinabi, mga tanga, hindi ako makapaniwala na mahuhulog sila sa aking pag-akto. At ito ang dahilan kung bakit wala kang kakayahan, tukoy nito kay Yujo. Habang nagbalat kayo na lumuluha, habang akay ng dalawang kawal. Muling sinabi niya sa isipan, kailangan ko lang maghanap ng pagkakataon para makatakas ngayon. Hangal ka Yujo, dahil sa lintik na yun, napapahiya ako ng ganito, mas maganda kung mamatay na lang ang tampalasan na yan, at habang patuloy na nag-iisip ito kung paano makakatakas, hindi nito napansin ang kuminang na palaso mula sa ere. Dumiretso ito bumaon sa dibdib ng babaeng pinuno. Agad na bigla ang babaeng pinuno, nang may bumaon sa kanyang dibdib. At sinabi nito sa isipan hindi, ano ito, agad na bigla ang dalawang kawal nang makita ito, agad bumaksak ang babaeng pinuno. Mabilis na humanda ang mga kawal at pasigaw nitong sinabi, isang pananambang, mag-ingat ang lahat. Sa hindi kalayuan, matapos maitira ang bala ng palaso, ay tila napabuga pa ito ng hangin, at sinabi, alisin ang pinagmulan na maaaring magdulot ng higit pang mga problema. Habang nakaupo ito sa sanga ng puno, matapos tirahin ng palaso ang babaeng pinuno ni Yujo. Habang makikita tirik ang mata, at wala ng buhay ang babaeng pinuno. Samantala, sa lugar ng matandang master, ho, hindi ako makapaniwala na ang bastos na si Gao Chu, ay namahagi ng mga butil ng palay sa mga mahihirap. Habang nakaupo sa harapan ng lamesa at kaharap si Jin, at muling sinabi pa nito, ito ay isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Habang hinihimas ang kanyang balbas na tuwang-tuwa pa rin. Sinabi ni Jin, na hawak ang tasa ng tsaa, hindi ba dahil gusto niyang gumanda ang kanyang imahe, sa harap ng mga master, agad sinabi ng matandang master, hindi. Kung si Gao Chu, ay isang tao na mag-iisip, tungkol sa imperial na espada ng ganoon. Dahil hindi mo man lang siya maririnig na nakikigulo, siguro. Baka dahil ito sa manggagamot hua? Seryoso sabi ng matandang master. Bahagyang nagtaka si Jin, habang nakakunot ang noo nito, na hawak ang tasa ng tsaa. Muling sinabi ng matandang master, magaling at ito ay isang kakaibang bagay para sa isang tao na magbago, pagkatapos ng halos mamatay ng 2 beses. At gayunpaman, dahil lamang sa nagbigay siya ng mga butil ng palay, ay hindi nangangahulugan na ang kanyang pagkatao ay nagbago. Kaya hindi ba mas importante na may nagawa siya na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya, at ang mahalaga ay nagbago siya dahil sa manggagamot hua. Habang nasa pinto ang kanyang apo na si Banshee, at naririnig niya ang lahat ng sinasabi ng kanyang lolo. Sinabi ni Jin, naisip ko nga pala, tungkol sa manggagamot hua. Mayroon po siyang kasanayan sa martial arts, tila nagtaka ang matandang master sa sinabi ni Jin, at sinabi, ha, sa martial arts ba kamo? Sinabi ni Jin, nung una akala ko ay mahiyain lang siyang manggagamot. At nagsasanay po siya tuwing gabi, agad nagulat ang matandang master, at sinabi, talaga ba? Muling sinabi ni Jin, opo, tama po, ngunit mayroon din po na puwersa sa espada niya, agad nang laki ang mata ng matandang master, at sinabi, isang puwersa ba kamo? Opo, at tinanong ko po siya tungkol dito. At sinabi po niya na nakuha niya ito kay Colonel Kauren, bilang tanda ng kanyang pasasalamat sa paggamot sa kanya.
Habang ang nasa isipan ni Jin, ang ating bida ay naglalabas ng panloob na puwersa ng enerhiya. At muling sinabi pa ni Jin, at lalo na po, sinabi niya na 5 buwan pa lang daw, simula nang magsanay siya. Tila kababakasan ng pagtataka at paghanga ang matandang master. Muling sinabi pa ni Jin, kung hindi dahil kay Colonel Cao Ren, kakalad ka rin ko sana siya at gagawin pari. Sinabi ng matandang master, naku, ang dami mong sinasabi, sayang naman. Habang patuloy na nakikinig si Banshee sa nag-uusap na kanyang lolo at si Jin. Bahagyang napangiti ito at sinabi sa kanyang sarili. Ang manggagamot Hua, ay isang kamanghamanghang tao. Nabalitaan ko, kasing edad ko lang siya ngunit parang hindi niya ako kaedad kung kumilos siya. Kapag bumalik siya, kailangan ko na siyang kausapin. Samantala, sa kubo, nakaupo ang ating bida sa papag, na nasa labas ng kubo. Humuhuni pa ito, at sinabi niya sa kanyang sarili. Gaya ng inaasahan ko, malaking tulong ang pamamahagi ng mga butil ng palay, at wala nang dadating pa, dahil sa malnutrisyon. Habang nakapikit ito na may bahagyang ngiti, nakatukod ang dalawang niyang kamay sa papag, na tila makikita ang kanyang payapang mukha. Maya-maya pa ay may dumaan sa labas ng bakod at sinabi, magandang umaga manggagamot Hua, ang ganda po ng aura niyo ngayon, mukha kayong payapa. Sinabi ng ating bida nang nakangiti, oo, pupunta ka ba sa bundok, mag-iingat ka. Sumunod ay may dumaan na mag-ina, kumaway ang bata at sinabi, oy, manggagamot Hua. Magandang araw po, mas mabuti na po kami ngayon. Agad kumaway ang ating bida, at sinabi, haha, mabuti, ito ay nakakagaan ng loob. Muling pinagmasdan ng ating bida ang masayang mukha ng mga taong nagdaan. At sinabi niya sa kanyang sarili, ito ay mahusay para sa lahat, at kanilang mukha ay maliwanag. Sa bagay, sa tingin ko malalampasan natin ng maayos ang taglamig. Ito ay talagang isang kaluwagan. Ayos na rin ang problema sa pinuno ng leon ng kapayapaan, at hindi na rin galit ang Panginoon na si Gao Chu. Ang sarap sa pakiramdam ko may problema o hinahawakan ng ganito. Habang nakatingala ang ating bida at nakapikit. Maya-maya ay nakarinig ito ng yabag ng kabayo, agad siyang nagmulat ng mata at lumingon sa direksyon ng pinanggalingan ng yabag ng kabayo. At sinabi sa isipan, ang mga tunog ng kabayo. May pagmamadali ang mga takbo nito ng kabayo. Napatingin siya dito na may pagtataka nang makita niya ang kanyang pangalawang kapatid at sinabi, si Hua Fen, bakit kaya? Agad sumigaw si Hua Fen, at sinabi, si nanay ay nasa kritikal na kondisyon, agad siya nabigla. Tumayo ito at bahagyang natulala, at sinabi, sa kanyang isipan dumating na ang oras. Agad siyang pumasok sa loob ng kubo, sinabi niya sa batang si Wuwo. Wuwo, maghanda ka na, at bilisan mo. Agad na tumugon ang batang si Wuwo, at sinabi, opo, manggagamot Hua. Nang dinampot ng ating bida ang kanyang ginagamit na pantakip sa pag-oopera. Napansin niya na nanginginig ang kanyang kamay. Agad siyang nagulat, at sinabi sa kanyang isipan, ang kamay ko, hindi ako makapaniwala na nanginginig ako ng ganito. Napatingin ito sa nanginginig niyang kamay. At sinabi muli sa kanyang isipan, nagre-react ba ang katawan ni Huafu? Dahil nasa kritikal na kondisyon ang kanyang ina, maya-maya ngumiti si Jisoo, ang ating bida. Ngunit huwag kang mag-alala, ang nanay mo ay nanay ko rin, kaya sisiguraduhin ko, na magiging successful ang operation ng nanay mo, sabay ngiti nito. Samantala, sa tahanan ng Hua, sa loob ng silid. Habang nakahiga ang natutulog nilang ina, nakatayo ang manggagamot na si Feng, at si Huafo. Agad hinawakan ni Huafo, sa damit ang manggagamot na si Feng, at mangiyak-ngiyak nitong sinabi, manggagamot Feng, wala na po bang ibang paraan? Malungkot na sinabi ng manggagamot na Feng, paulit-ulit lang ang sakit ng tiyan ni Madam. Matapos ay lumingon ito sa kanilang ina, at muling sinabi, at para sa akin, ay wala ng paraan pa. Muling sinabi ni Huafo, ngunit manggagamot Feng, isa kang manggagamot. Malungkot na sinabi ng manggagamot Feng, hindi lahat ay kaya ko. Ikinalulungkot ko, ang tanging makakapagpagaling sa sakit na ito ay ang manggagamot Hua. Nang laki sa gulat ang mata ni Huafo, at sinabi, ano? Maya-maya ay narinig nila ang sigaw ni Hua Fen, Huafo, kasama ko na si Yuan Hua. Tumingin si Huafo sa manggagamot Feng, at sinabi, manggagamot Feng,
Kaya ba talagang pagalingin ang sakit ng aming ina? Napatungo ang manggagamot Feng, at sinabi, kung hindi ito magagamot ng manggagamot Hua. Walang sino mang sa mundo ang makakapagaling nito. Sabay bukas ng pinto ng ating bida, kasama si Hua Fen, at ang batang si Wu. Sinabi ng manggagamot Feng, narito na ang manggagamot Hua. Humakbang palapit ang ating bida, at sinabi, kumusta po? Hinawakan ng ating bida ang kamay ng kanilang ina, matapos ay nagtanong ito, at sinabi, nawalan ba siya ng malay? Sinabi ng manggagamot Feng, hindi, pinatulog ko siya sa pamamagitan ng acupuncture dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya at nagsusuka siya. Agad pinulsuhan ng ating bida ang kamay ng kanilang ina, at sinabi, salamat po. Matapos ay pinagmasdan nito ang kanilang ina, na natutulog, at malungkot nitong sinabi sa isipan, masyadong mataas ang temperatura niya. Kung nagsusuka siya ibig sabihin lang ay malubha ang kanyang kondisyon. At kakaiba yun, at para sa maliit na bituka ng isang parte ng malaking bituka niya ay hindi dapat namamaga ng ganito. Lintik, bakit ba hindi ko makita ang mga importanteng bagay? Kailangan ko ito ngayon. Pakiusap sige na, nanginginig na ikinuyom nito ang kanyang kamay, at pumikit ng mariin, para lumabas ang kanyang X-ray vision. Muli itong nakiusap-pakiusap, nang damilat ito ng mata ay tila may naramdaman sakit ito sa puso, napahawak ito sa dibdib at sinabi, bakit sobrang bilis ng tibok ng puso ko, maging sa labas? Matapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mata, nakita nito ang loob ng tiyan ng kanilang ina, na tila ba ito ay nagkaroon ng malaking screen sa harapan, at sinabi sa kanyang isipan, nakikita ko na, namamaga ang maliit na bituka at ang malaking bituka niya. Mayroon siyang acute na cholecystitis, agad lumingon ang ating bida, at sumigaw sa kapatid na si Hua Fo, at sinabi, Hua Fo, si nanay ay nasa kritikal na kondisyon. Kailangan ko nang gawin ng isang operasyon ngayon na, at kung hahayaan ko lang ito, mamamatay si nanay. Napakagat ng labi, ang panganay nilang kapatid, hirap itong magdesisyon, tila kulang ang tiwala sa kanilang kapatid na bunso. Subalit agad na pumasok sa kanyang isipan ang pinag-usapan nila ni Hua Fen, nung huli silang mag-usap. Nabalitaan ko na may ginamot si Yuan Hua, si Colonel Cao Ren, ba sa tetano. Na kahit ang manggagamot na si Song, ay hindi nagamot, ang tetano na pinagaling ni Yuan Hua. Maging ang sinabi ng manggagamot Feng, na kanina lang, ay pumasok sa kanyang isipan, kung hindi ito mapagaling ng manggagamot Hua. Walang sino man sa mundo ang makakapagpagaling nito. Matapos ay bamantong hininga ito, at sinabi sa ating bida, kung ganoon, ay aalis na ako, si nanay ay nasa pangangalaga na ng iyong kamay. Maya-maya ay tumawag ang kanilang ina, at sinabi nito na nanghihina, Yuan Hua, agad lumingon ang ating bida. Napatingin ang magkapatid sa kanilang ina, agad lumapit ang ating bida, sa kanilang ina, at hinawakan ang kamay ng kanilang ina at sinabi, nanay. Kahit hirap ay pinilit ng kanilang ina na magsalita ng dahan-dahan. Sinabi ng kanilang ina, Yuan Hua anak, nabalitaan ko, na marami kang nailigtas na tao, sa nayo ng Xiao, at nailigtas mo rin ang buhay ng mga taong nagkaroon ng tetano. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, sa makatwid ay alam niya na naggamot ako ng mga tao. Sabay sabi, opo nanay, muling sinabi ng kanilang ina, ngunit bakit, parang nag-aalala ka, tila ba nabigla ang ating bida, sa sinabi ng kanilang ina. Ngumiti ang kanilang ina at muling sinabi, hindi ako makapaniwala na gagamutin ako ng sarili kong anak. Gamaan ang pakiramdam ko, hindi agad makasagot ang ating bida. Ngunit maya-maya ay ngumiti ito at sinabi, opo nanay. Sisiguraduhin ko po na gagaling kayo, at gagaan ang pakiramdam ninyo. Maya-maya pa sa harap ng operasyon, sinabi nito sa kanyang isipan. Huminahon at mag-focus, ito ay hindi mahirap na operasyon. At habang nakataas ang mga kamay nito, tila ba nagliwanag ang aura nito. Muling sinabi ng ating bida, siguradong magtatagumpay ako, napatingin ang batang si Wu, tila ba nagulat ito at sinabi sa kanyang isipan. Ha, ang manggagamot Hua. Tila nagbago ang kanyang aura. Tila ba nagliwanag ang palibot ng ating bida, humakbang ito patungo sa kanyang ina. Matapos ay sinabi sa manggagamot Feng, magsisimula na tayo. Maya-maya pa ay hiniwa na nito ang tiyan ng kanilang ina.
Sinabi ni Wuo, narito na po ang maligamgam na tools manggagamot Hua. Napatingin naman ang manggagamot Feng, agad itong pumunta sa tabi ng ating bida, sinabi ng ating bida, manggagamot Feng, hawakan mo ang laman at ikalat ito. Agad sumagot ang manggagamot na si Feng, muling pinagmasdan ng manggagamot na si Feng, ang ating bida, at ang batang si Wuo, at sinabi sa kanyang isipan, nakakamangha talaga ang manggagamot Hua, ngunit magaling din ang batang si Wuo, at hindi ako makapaniwala na kaya niyang panatilihin ang katahimikan niya sa ganitong sitwasyon. Tumutok muli ang kanyang mata sa batang si Wuo, at sinabi muli sa isipan, para siyang mga kamay at paa ng manggagamot na si Hua. Habang nakikita niya, ang lahat ng pangangailangan ng ating bida sa lahat ng bagay ay kusa nitong iniaabot ng batang si Wuo. Bahagya niya sinulyapan ang ating bida, at sinabi, at ang enerhiya ng manggagamot Hua, ay hindi karaniwan, iba ito noon sa karaniwan na ginamot niyang mga sundalo sa lambak ng Whetstone. Parang nasa mga kamay na niya ang lahat, at ang lalaking ito ay ang Diyos mismo, agad na inabot ng ating bida mula sa batang si Wuo, ang malinis na tela. Matapos ay muling tumuto, at sinabi nito sa kanyang isipan, kailangan alisin ko ang mesentery. Isang cystic artery, at ang nakalantad at nakatali na cystic duct, kailangan ay ihiwalay ito. Sabay talsik ng dugo, agad pinunasan ang dugong tumalsik ng batang si Wuo. At muling sinabi ng ating bida, Wuo, panasan ang dugo at ihanda ang susunod na tools. Agad na sumagot ang batang si Wuo, opo manggagamot Hua. Pupunasan ko po ito, at ihahanda ang panibagong tools. Sinabi ng ating bida, mahusay, ngayon ay tumigil na ang pagdurugo, agad sinabi ng batang si Wuo, heto po ang maligamgam na tools, sinabi ng ating bida sa isipan, yan ay isang kaluwagan, tapos na tayo sa pinakamapanganib na bahagi, kung tatanggalin ko ito ng maayos, at patuloy nagtulong-tulong ang tatlo, hanggang sa hinawakan ito ang kidney, matapos ay itinapon ang mga bato, lumipas ang mga oras, at muling sinabi sa isipan nito, kaya kung iligtas si nanay.